Ako si Carl Ian Lagar. Bila-Bila LGBTQIA+ Association ay unang-una dito yung inclusivity. Napakahalaga ng role ng isang pamilya. Sila yung unang tinatakbuhan, 'di ba? Kapag may problema, ang dami pa nilang pumapasok sa isip nila na bakit sila ganon or bakit sila iba. Ako si Carl Ian Lagar. Aside sa pagiging guro dito sa MarSU, ang aking role sa Bila-Bila LGBTQIA+ Association Incorporation, ako ang kasalukuyang Vice President for Internal Affairs. Before, ako yung social media manager ng organization. Okay, so yung aking role ay para maging ma-ensure yung pagkakaroon ng magandang samahan doon sa aming organisasyon dahil nga sa position ko as internal affairs, at saka mapanatili namin yung mga proyekto, yung mga internal projects na meron kami doon sa aming organisasyon. So, yung pagdating naman sa layunin ng Bila-Bila LGBTQIA+ Association ay unang-una dito yung inclusivity. Kasi kailangan talaga ay yung equality, yung pagkakapantay-pantay, and also kasama din dito yung mabawasan or maalis na yung diskriminasyon na nangyayari sa mga grupo o sa komunidad ng LGBTQIA+. Napaka-importante yon kasi ngayon may mga napapansin pa rin tayo na mga iba't ibang mga senaryo na nangyayari, lalong-lalo na sa workplace kapag kapag yung aming komunidad ay nadidiscriminate sa pag-apply ng trabaho. 'Di ba? So, yung mga yon ay isa lang sa mga kailangang kumbaga ay wakasan pagdating sa LGBTQIA+ community. Pagdating naman sa pamilya, yung role ng family doon sa LGBTQIA+ members, kung meron man sa pamilya nila, napakahalaga nun kasi nga sila yung unang tinatakbuhan, 'di ba? Kapag may problema. So kailangan open communication ang meron dito sa family. Yung kumbaga na doon yung support system na tinatawag, kasi malaki yung role na may pinagsasabihan yung mga LGBTQIA+. Kasi pag wala silang mapagsabihan ay minsan sinasarili na lang nila hanggang sa ang dami pa nilang pumapasok sa isip nila na bakit sila ganon or bakit sila iba dun sa ibang tao, for example. Pero kailangan pa rin ma-educate both yung members ng LGBTQ at saka yung mga parents or yung family. So parang ngayon ay napapansin ko kulang pa rin sa education when it comes to LGBTQ. Itong mga sa family. Kasi again, yung support system ang kailangan ng mga LGBT members sa kanilang family para sila ay kumbaga ay maging payapa pag sila ay yung tahimik yung kanilang kaisipan, na wala ng or nababawasan yung kanilang takot kapag may suporta galing sa kanilang family. Actually, yun na nga ang sinasabi ko, yung pagka wala ng support system sa pamilya at hindi nila matanggap, wala silang open communication for that. Ang nangyayari is mas kumbaga ay nagsisik ng support yung mga LGBT members sa kanilang mga
kaibigan, sa kanilang mga companions, maliban sa family. So, hindi maganda yung nagiging result kasi ang eksena ay gusto nilang kausapin yung kanilang family pero hindi na nga nila makausap kasi nga may mga may ibang kaisipan pagdating sa mga LGBT members. So yun, hindi number one pa rin talaga ay yung support system from the immediate family. Mga kami ilang programa but hindi kami masyadong nakatutok when it comes to family acceptance, pero yun ay mga kasama na yun pagdating sa sa mga programa namin. Meron kaming not annual but pwede namin siyang gawin ng ilang beses sa isang taon, yung aming isang suklay gunting lapis at papel outreach program. So ito ay naglalayon na kami ay magbigay ng serbisyo lalo na sa mga hindi nararating ng mga serbisyo ng mga munisipyo, yung mga malalayo sa bayan. So marami na, siguro parang mga nasa 7 or 8 na barangay in Buwak. So may 61 yung buong barangay ng Buwak. So malayo pa pero alam kong magagawa namin na magkaroon kami ng outreach program dun sa 61 barangays. And then kami ngayon ay siguro ito yung sa family acceptance. Nagkaroon kami ng pag-uusap, initial na pag-uusap ni Sir Kyle Atienza from the street classroom. Meron silang parang anong tawag dito, outreach. Okay, yung parang meron silang storytelling, mga ganyan, may mga sila pagbabasa sa mga sa mga bata, at kami naman ay gusto niyang maisama doon kasi kulang daw nga sa education yung mga bata pagdating sa LGBT. So ganun yung mangyayari. And then meron din silang kasing pinablish na book na bakit dalawa ang tatay ko? Bakit dalawa ang tatay ni Mark? So, yun yung about sa family. Okay? So, doon mapapag-usapan for sure kung ano ang challenges na napagdaanan ni Mark kasi nga dalawa yung tatay niya. So yun yung parang isinare sa amin ng The Street Classroom na kapag may outreach program kami, pwede naming i-educate din or i-distribute namin yung kanilang book kasi published naman na siya, so may copyright na din. And then pwede naming mabasa sa mga bata. So nakakadagdag edukasyon pagdating sa LGBTQ at saka sa sa mga magulang. At saka sa komunidad as a whole. So, yun ang meron sa namin, sa programa. Sa ngayon, ito personal experience kasi may mga friends din naman ako na mga umaamin yung kanilang anak doon sa nanay, malamang kasi bihira yung nag-o-open sa sa tatay. So mas malapit sila sa nanay. So may mga recent akong mga kaibigan na nagkaroon ng ganong scenario na umaamin yung anak na, "Nay, nagkaka-crush ako kay ganito. Kaso kapwa ko siya, kapwa lalaki." So, good thing na yung mga magulang, itong mga educated na magulang na sinasabi, "Ay, okay lang yan, basta wag yung alam mo na," may mga ganon. So, magandang step na rin siya, maganda siyang maganda na rin siyang halimbawa na nangyayari ngayon sa kasalukuyan na yung mga magulang ay natuto na rin na tanggapin. Hindi na yung pinapahirapan pa yung mga mga anak nila para maging
mas ano sila, kumbaga, mas open. Yun yung natawag ko kanina na mas open yung communication nila kapag tanggap ng magulang yung kanilang sa LGBT. Ano? So, marami pa kaso may mga ilan, nakikita naman natin sa social media, may mga ilang personalidad na hindi tanggap yung ano, ang dami pa nilang ang dami pa nilang mga comments and kung ano-ano pa na syempre inaano nare-relate nila sa Bible kasi ang sinasabi ganito lang daw babae lalaki daw etc. Wala daw dong mga bakla, wala daw mga tomboy etc. So for that ay sa kanila na yon. Kumbaga yun yung paniniwala nila, then okay lang yun, irespeto. Okay, pero pagbalik-balik taliman natin ang mundo ay may LGBTQ, IA+ dito sa mundo. Pagdating sa mga mga maling paniniwala or dito nga nagkakaroon tayo ng mga stereotypes na pagdating sa LGBTQ. So una may sinasabi yung mga magulang na kapag yung kanilang anak ay napapabalita na parang member nga ng LGBTQ, sinasabi ay ano yan, hindi yan kasi matigas yan, talagang yan ay ano lang niya, minsan ay napapalambot lang, etc. I think yung mga maliliit na ganong komento galing sa mga magulang ay nag-start na mapag-isip yung mga LGBTQ na miyembro ng kanilang family na ay parang hindi agad tanggap pag ganon, 'di ba? May mga karanasan na kailangan ay magkaroon ng girlfriend or magkaroon ng girlfriend in ano ito sa mga lalaki at saka sa mga sa lalaki na perspective na kailangan kapag magkaroon ka ng girlfriend, ipakita mo may karanasan na yung iba kong nakakausap na nagkakaroon sila ng mga ganong experience scenario sa buhay na sila ay nagpapanggap na may girlfriend para lang masabi na sila ay lalaki. So nakakadagdag pressure doon sa mga sa mga bata, mga kabataan kasi more on them sa mga kabataan yung pangyayaring mga ganon. Actually, hindi kami nag-i-insist or nag-i-impose dun sa mga magulang na ganito dapat. Hinahayaan namin sila na sila ang makadiscover kung ano yung maganda nilang gawin. Pero kami nakasupport lang in terms of ina-advise lang namin ng konti kasi ayaw namin pakialaman kasi pamilya sila Pamilya nila yon, may mga sarili silang desisyon, 'di ba? So, ang akin ay hindi na namin saklaw yung mga pamamalakad ng mga magulang. But then again, hindi ko sinasabi na hindi kami nag-educate or hindi kami nag-advise na mali yung ginagawa nila. Actually, hindi naman sa mali, parang need lang ng advice talaga nila. Okay? Para maging maayos yung samahan nila na ng pamilya with the LGBTQIA. So yun. So yung role ng kabataan ay siguro more on dun sa pag-educate pa rin kasi importante yung SOGBL na hindi pa rin mapasa-pasa. Nasa ilang reading pa siya siguro kasi nga ewan ko hindi na maipasa. May mga hinahanap pa siguro and then syempre yung ating bansa hindi naman ganun ka-open when it comes to LGBTQ. 'Di ba? Yung mga same-sex marriage, hindi nila yan. Pero may mga ilan na tumatanggap pero ang nangyayari ay kulang pa din. Okay, kulang pa din. So, yun ang sa tingin ko yung pag-educate pa rin ng mga
ng mga kapwa nila LGBTQ members, ipaliwanag nila bakit may mga hindi matanggap, etc. Hindi yung, ay nako, ano na dyan, lumayas ka dyan kasi hindi na healthy yung ano niyo sama. Hindi ganun. So, ang akin ay yung pag-educate pa rin sa kapwa nila. Yun ang pinaka-importante. Yung suporta ng ng magulang or ng family. Halimbawa, nagkakaroon kami ng outreach program sa isang barangay, yung isang suklay, gunting, lapis at papel. So, ang ginagawa nung iba ay ano ka diyan, pinupush pa may times na pinupush pa yung anong tawag dito, yung mga anak nila na sumama do sa aming outreach program. May mga ganun kaming eksena. Kaya napapansin namin, alam mo ito ay magulang nila kapag sila ay sumasama sa mga ganong outreach. And then kapag merong mga anong tawag dito, kapag merong mga bibigay ng mga intermission number. So yun, sumasama yung mga kabataan na makilahok dun sa mga intermission number, and then tonto ay magulang. May mga ganong kaming So doon pa lang nakikita namin supportive, at least may nakakaunawa ng mga magulang doon sa mga LGBT members ng kanilang family. Pangunahing hamon ng para sa family acceptance, ang iniisip kasi agad ng marami, sakit ang pagiging LGBT member. Walang ganun, walang result na nagsasabi na sakit ang pagiging bakla, ang pagiging tomboy. Isa siyang nasa nature. Hindi siya biglang, kumbaga, pinili na lang na maging ganun. Okay, nasa nature na. Hindi namin choice na kami ay maging bakla. Hindi namin choice maging tomboy. Okay, ang namin is sumasabay lang sa agos kasi yun ang binigay. Okay, hindi siya in-inject sa amin na maging bakla na agad kami. So, may mga panahon na kailangan naming tanggapin pa rin yung mga ganong pag-isip ng mga ibang tao. Siguro, kanya-kanyang kaisipan kanya-kanyang opinion. Pero yung sa amin ay patuloy rin lang kaming mag-educate, kami ng aming equality sa komunidad. So yun rin lang yung goal namin. Hindi hinahayaan na lang namin yung iba kasi makakadagdag hamon lang sa amin yun or challenge sa amin. So doon lang kami tututok. So kung ano yung pinakang goal ng aming organization. Ano po ang inyong mensahe po sa mga social work student tungkol po sa kahalagahan po ng pagtulong sa LGBTQ plus individual po, lalo na po sa aspeto ng family acceptance? So ang mensahe ko sa mga social work students, kasi isa kayo dun sa medium na ginagamit din para maipalaganap kung ano rin ang meron or ano rin yung goal at saka objective ng LGBTQ. Kayo ay na dun sa isang specialization na social work. So, kayo yung kumakausap dun sa family. Siguro, ang akin ay may isang parang isang programa din na maipatupad or ma-implement para naman magkaroon ng karagdagang kaalaman yung mga magulang or kung sino pa na miyembro ng community. Siguro yun lang yung gusto ko na sa social work. Kasi ando na kayo dun sa na yun, sa specialization na yun o dyan sa inyong course. So, kailangan yung gumawa rin or tumulong sa pag-craft ng mga policies, mga guidelines pagdating sa pagtanggap nitong family sa mga merong LGBTQ members. So, yun lang.